Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa ikalawang pagkakataon, nahaharap muli sa impeachment si Vice President Sara Duterte, isang taon matapos na mapigil ang naunang reklamo laban sa kanya dahil sa one-year ban rule ng saligang batas. Itong 2006 ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating Vice Presidente. Makikita nating matinding gigibain yan sa pagdating ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte. Sa nakalipas na mga buwan, 4 na impeachment complaint ang inihain laban sa pangalawang Pangulo. Ang unang reklamo ay inihain ng makakaliwang grupo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ang ikalawa ay inihain ni Father Flavie Villanueva at ng Tindig Pilipinas na inendorso ni Representative Laila de Lima at Akbayan Representative Percy Sandana. Makalipas ang halos isang linggo, inihain ang ikatlong reklamo ng grupo ng mga pare, madre at mga abogado na inendorso rin ni de Lima. Kasabay ng pag-anunsyo ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, inihain ang ika-4 na reklamo ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. Kabilang sa mga alegasyon sa mga reklamo ang betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, pagbabanta umano sa Pangulo, unexplained wealth, at maling paggamit ng confidential funds. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. They will not stop into vilifying the Vice President. These are all intended to vilify the Vice President, hoping na bababa yung kanyang public acceptance at masisira yung kanyang image bago mag-2028 elections. Matapos ideklarang sufficiency in form, substance at grounds ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints, nagsagawa ang House Committee on Justice ng sunod-sunod na pagdinig. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Susuriin ang bawat ebidensya. Magtatawag tayo ng mga testigo. Pakikinggan ang bawat argumento at titimbangin ang depensa. Today is just the beginning. Umani na matinding batikos ang naging pagdinig ng komite mula sa mga veteranong abogado. They are supposed to evaluate a complaint. Their job is to evaluate the complaint, not manufacture one. Ang ginagawa kasi nila, mag-mini trial sila. Papadala yung mga sabina, para magkaroon na sila ng opportunity to destroy VP Sara Duterte. Pero ang problema kasi niyan, hindi yun sakop ng kanilang powers. How can you rule sufficiency and substance kung wala kayong ebidensya? Bakit ngayon humingi ka ng hearing para yung mga complainants magbigay ng ebidensya? Di ba wala kayong ebidensya? Ba't kayo nag-rule ng sufficient in substance? They're turning this into a demolition job. Can you imagine the pettiness of these people? Nagpapakuha pa ng Mary Grace, Piatos, si Sedania, di ba? This is the first time that we have seen a witch hunting, fishing expedition, and a kangaroo court mold into one. Sa ikalawang pagdinig, iprinisenta si Ramil Madriaga bilang testigo sa umunay paglalabas ng confidential funds. OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. That's why he is in jail. And now we're going to give credence
to a polluted affidavit? Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao. Sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kinwestiyon rin ng ilang mambabatas ang paraan ng House Committee on Justice sa paghahanap ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagbusisi sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpo-produce ng ebidensya which is not supposed to be the case. Doon sa punto na ini-improve daw po natin. Actually, there's nothing wrong about that, improving the evidence that are sought to be presented by the complainants kasi tayo nga po ang magiging prosecutors later and we are determining at this point the existence of probable cause. Sa huling pagdinig, tinalakay ang umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kay President Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, kabilang ang aligasyon ng pagkuha ng assassin. Dahil sa umano'y bigat ang mga ebidensyang iniharap, nagpasya ang komite na may sapat na probable cause upang i-impeach ang Vice Presidente. The existence of probable cause has been declared. To call the roll of members for nominal voting. Yes. Votes yes. Yes. No? I abstain from the voting. I abstain. I hereby adopted. Sa botong 257 pabor, 25 tutol at 9 na abstensyon, inaprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment. Formal itong ipinadala ng Kamara sa Senado para sa paghahanda sa impeachment trial. Ayon sa mga taga-suporta ni VP Sara, malinaw na paraan lamang ito upang sirain si VP Sara bago ang 2028 elections. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento. Obviously, ginagawa nilang pantakip or cover story ang impeachment para, kumbaga, pagtakpan ng kanilang mga kapalpakan ng gobyerno. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng mga aligasyon. Ayon sa Vice Presidente, ang mga ito ay walang katotohanan at bahagi lamang ng desperadong pagtatangka ng kanyang mga katunggali sa politika na siraan ang kanyang reputasyon sa harap ng nalalapit na 2028 elections. Sa kabilang banda ay ginit naman ng mga naghain ng reklamo at ng liderato ng Kamara na ang impeachment ay hindi lang usaping politikal, kundi paghahanap ng pananagutan at hustisya para sa taong bayan kaugnay ng mga seryosong issue ng public trust at paggamit ng pondo ng bayan. Sa kabila ng mga kinakaharap na hamon, naninindigan si Vice President Sara Duterte na mananatili siyang nakatuon sa kanyang mga sinumpaang tungkulin habang nakahanda ang kanyang legal team na harapin ang mga reklamo sa loob ng proseso ng Senado.